So we are now at the second part of my presentation about cost behavior. So we will start at mixed costs. So ano yung mixed costs? These are costs that have both fixed and variable component. So magkasamang fixed at variable. Let us try to look at this example. So, ayan. So, renta. Ang sistema daw ng pagbabayad ng renta ay 20,000 plus 5% ng service revenue. So, let us look at the table and the graph of this cost. So, ito po yung table ng ating computation ng babayarang renta sa iba't ibang level ng revenue. Yung revenue po nasa kaliwa, first column, at yung total ng renta na babayaran, fourth column. So, kung walang kinita for the month, ang babayaran lang po ng law firm ay yung 20,000 na fixed portion. So, 20,000. Pag may revenue na 50,000, maliban dun sa 20,000 na babayaran niya, ito yan, meron pang 5% ng revenue. So, yun yung 2,500. Ang computation nun ay 5% ng 50,000. So, ang total na babayaran niya is 20,500. At ganun din po yung solution or computation dun sa iba pa. Halimbawa, yung 100,000. So, kung 100,000 ang revenue, ang babayarang renta, yung fixed na 20,000 plus, ito, yung fixed na 20,000 plus 5% ng revenue. So, 5% nung 100,000 which is 5,000. So, ito yung fixed, yung 20, yung 5,000, siya yung nagbabago. Kasi dati 2,500 siya, ngayon 5,000. So, ang total na babayaran niya, 25,000. Kung 100,000 ang kanyang revenue for the month. So, the same computation applies dun sa iba pang rows, yung 150 tsaka 200. Yan. So, ano yung observation natin? Nung nadoble yung revenue, ito tinan natin siya, 50, naging 100. Yung fixed portion, hindi naman nagbago. Ayun, 20 pa din. All throughout, 20. Ang nagbago yung variable portion. The variable portion double. Ito. From 2,500, naging 5,000. So, pag tinignan mo yung total, ito siya. 22,500 at 25,000. So, tumaas, pero konti lang. Saan galing yung pagtaas? From 22,500 to 25,000. Ito, yan, itong parteng to. Ang pagtaas niya ay galing dun sa variable portion. Okay? So, let us see the graph. Ayan. So, para siyang variable cost, yung parang constant yung pagtaas niya. Pero meron silang pinagkaiba. Ang variable cost, yung simula ng line dito sa sulok, sa 0. Ang mixed cost, ang simula ng line, ito. Okay? So, para mas makita natin yan, try natin maglagay ng white line dito. Simula dun sa origin ng arrow, maglagay ka ng white line dyan. So, yung nasa ilalim ng white line, yun yung tinatawag na fixed component ng cost. Kasi 'di ba mixed cost ang pinag-uusapan natin. So magkasamang fixed at variable. So ito yung fixed part niya, ito dito. Kasi yun yung hindi nagbabago. Ayan, hanggang doon. Limited yan. Kahit ilan ang service revenue, nasa yung axis, kahit magkano pa yan, yung fixed part or fixed component ng mixed cost, pareho lang. Samantala, yung nasa taas ng broken line, yun po yung variable component. Ito, simula dito. Yan yung tumataas habang tumataas yung service revenue. So, yan po ang graph ng mixed cost.
The next item that we'll talk about is step costs. Anong definition ng step cost? Step costs display a constant level of total cost for a range of level of activity and then jump to a higher level at some point where they remain constant for a similar range of output. So yung step cost, constant siya, pero pag narating niya yung isang level ng activity, tataas siya, tas constant ulit. Tapos kapag narating niya ulit yung second level ng activity na tataas siya, tataas ulit siya. So, let us have this example. So, ayan. Ito naman ay kuryente. Ang pagbabayad daw ay 300 pesos sa kada 100 kilowatt hour. Let us see the table of the electricity expense. Ayan. Okay. So, bakit naging ganyan yung ating computation ng electricity expense? So, sabi niya dito, ang pagbabayad daw ay 300 pesos per 100 kilowatt hour. So, pag binalikan natin to, eto siya. So, dun sa unang 100 kilowatt hours, ang babayaran niya ay 300. Doon sa susunod na 100, babayad na siya ng 600. Sa susunod pang 100, doon sa 201 to 300, babayad na siya ng 900, and so on and so forth. Yan. So, constant siya ha. Halimbawa, dito sa unang level, kung ang na-consume mo ay 43 lang kilowatt hour, 300 pa rin yung babayaran mo. Okay. So, constant siya all throughout. So, tumatalon lang siya kapag every 100 kilowatt hour. So, tinaw dito, 0 to 100, 300 lang. Kahit ilan yung nakonsumo mo, basta wala pang 100 kilowatt hours, babayad ka ng 300. Diba? Pero sa susunod na 100, eto, yung 101 to 200, babayad ka na ng 600. So, eto po yung graph ng step cost. So, kita natin yung behavior niya. Ito, constant, tas tatalon, constant ulit, tapos pagdating dito, tataas na naman siya, tapos constant. So, paulit-ulit lang yung pattern ni step cost. So, let us now summarize yung mga type ng cost behavior na napag-iralan natin. So, first, yung fixed cost, ayan. So, siya yung hindi nagbabago kahit gaano pa kataas ang level of activity, gaano pa kataas ang cost driver. Yung total fixed cost, pareho lang. We also have variable cost. Ito naman, kapag tumataas yung cost driver or yung level of activity, tumataas din siya in direct proportion. On the other hand, yung semi-variable cost, tumataas din siya kapag tumataas yung cost driver, pero yung pagtaas niya hindi proportional. Kagaya nitong taas. Diba? So, masyado siyang mabilis tumaas dito, tapos babagal. Ito naman, yung isa, mabagal yung pagtaas, pero habang tumatagal, habang tumataas yung level of activity, mas mabilis din yung pagtaas niya. So, pag ganito ang isang cost, siya ay semi-variable cost. So, pinag-aralan din natin, mixed cost, ito po yung may pinagsamang fixed at variable component. So, syempre yung fixed, hindi nagbabago, yung variable part lang. At lastly, yung step cost, ito naman yung constant at a given level of activity, pero pag may na-reach siyang level, tataas, tas after nun, constant ulit, pag na-reach niya yung second level, tataas. So, kaya ang pattern niya ay step. Kaya siya tinawag na step cost. As conclusion, I will leave you this quote from Albert Einstein. Once you stop learning, you start dying. Thank you for your time and enjoy learning.